ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Las 9:08. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa maasim watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the Department of I am Health. again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Ding kaman nga bahin sang kalibutan, naghatag kami sang katawran mayong aga. Good morning sa inyong tanan. Mga biyan, welcome sa sarmang edisyon sang pagpangalagad sang programa Balita, Issue kag iban pa. Adlaw na kita karon sang Miyerkules, Abril 1, tuig 2026. Imbukad ang adlaw sang bulan sang Abril, 11 sa limatanan ka Miyerkules karon nga ika-4 nga bulan sang tuig 2026. Sumad lang mabiyan Miyerkules Santo na, kag magasugod na sa buwas nga adlaw ang temporaryo nga pagpahuway sa kanginan sang mga Radyo Pilipinas stations mga biyan. Umalin sa adlaw sang Huwebes tubtob adlaw sang Sabado. Temporaryo nga hindi mabatian sa kahanginan ang aton sining istasyon. Agud hatagan ligwa ang pagpamalandong isang tanan nga mga personnel. Subong nga ginaobserba sa bugos nga kalibutan ang Semana Santa. Sa ginaandar mga kapadinyo, tubtob alas 9:55, subong iyang aga, ako ang inyo alaga, JP Hervas. Sa aton mga sukitag palamati all over Western Visayas, mga kauturan naton sa probinsya sa Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, kag Iloilo, subuman sa mga taga Negros Occidental, maayad-ayad nga aga sa inyong nga tanan. Ginatamya tuman sa isa kamed-ayad nga aga ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad nga nagupod sa aton nga pagpangalagad pinaagi online. Mabiyan sa hindi lamang madugay, maging kaupod naton sa itong pagpangalagad ang mga miyembro sa St. Catherine of Alexandria Parish Youth Ministry sa Banwa sang Leon. Iniagod ipalabot sa aton ang ila sining preparasyon sa nagahilapit nga pag-perform sang ila sini iyang grupo sa tuigan nga ang Dalan sang Cruz. Kay sagid sa mga ginadugukan sang madamo nga mga residente kag bisita sang Leon sa tion sang Semana Santa. Ano bala ang mga lauman sa ila sining presentasyon karon nga tuig, kag paano bala nila ginpanghandaan ang ining tuigan nga aktibidad sang ila sining simbahan. Bantayan mga biyan ha sa atong pagpangalagad ang aton nga mga bisita of the day. Sandaya Francis Cabinos, ang Creative Director and Playwright sang Ang Dalan sang Cruz. Kag si Sir Ivan Canonicato, ang ila sining Managing Director. Ibalawon taman mga biyan ang pila ka mga dalaguan nga mga balita lokal kag balita nasyonal nga natipon sa mga kaupdanan naton sa Radyo Pilipinas News Team.
Aton sining gobyerno padayon nga nagaparugyan sa tanan nga maghalong gid sa pagbiyahe. Subong iyang si Mana Santa nga gidalauman naton magadugok ang madamo nga mga kauturan naton sa runay tuhay nga mga religious and tourist destination. Sa nga nagligay nga tuig kung inyo madumduman pila ka mga dalaguan nga disgrasya nagluntad sa aton sining rehiyon lakip na sa Negros Occidental. Kung ninyo madumduman isa ka aksidente involving sa mga nagaprosesyon sa nagligad nga tuig ang nagluntad sa Bacolod City. Sa diin pilagid ang napatay matapos nga ginarado sa salakyan sa isa ka hubog Indian National ang nasambit iyang aktibidad. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:13 sa aga. Mag-check ana kita sa latest update sa lakat sang panahon. Antes kita nga magkuha sa aton sining update gikan sa aton nga mga bisita subong iya nga aga. Ibalo naton sa Pag-asa Iloilo mangin panyempo subong adlaw sang Miyerkules. Kaga kamustahon man naton ang forecasted heat index sa adlaw sang Huwebes kag Biyernes. Sa diin ginalauman naton ang mga bisita nga magapadulong sa runay tuhay nga mga religious destination. Ang iban yara pa sa mga kabukiran o para nga magsaksi sa tuigan nga pagtaltal. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, last 9:14 sa aga sa sining oras kapod naton sa pihak nga linya si Ma'am Leonor Silvestre sang DOST Pag-asa. Ma'am Leonor, good morning. Hi, hello, good morning. Muna ang ating latest weather update para sa subong adlaw Wednesday, April 1, 2026. Sa subong wala man katami gina-monitor na LPA kon bagyo sa sulod or sagwa sang ating Philippine Area of Responsibility. Samtang ridge of high pressure area ay naga-extend over northern Luzon. Dili naman sa western Visayas, generally fair weather man kita, pero wala man natin ginadula ang mga posibilidad sa mga isolated mga pag-ulan, pangalas at panago o tuga sa mga localized thunderstorms. Mahina tubtob makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon east to northeast nga magadala sa makanay tubtob makasarangan nga pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 23 to 34 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kaganang alas 5:47 kaganang aga kag magatunod ini alas 6 karon sa hapon. Kagang aton forecasted maximum heat index para sa dukaron nga adlaw ay yara sa may 38 degrees Celsius. Kag muna ang aton latest weather update, halin diri sa may Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Leonor Silvestre, madam magid nga salamat. Ma'am Leonor, ma'am, pwede mo bala mahatag sa aton ang forecasted heat index buwas nga adlaw kag sa adlaw sang Biyernes kay gidalauman naton ang pag-amat-amat na dugok sa aton sining nga mga kauturan sa runay tuhay nga mga tourist and religious destination diri sa aton sining nga rehiyon. So for tomorrow and Friday, sir, nga heat index, sir, ang mag-range na sa ang ating forecasted heat index from 37 to 41 or 42 degrees Celsius, sir. With that, ma'am, no, ma-assume naton nga generally fair weather man sa Huwebes kag Biyernes or manubo ang tsansa nga mangin maulanon iya ang aton sini nga mga prosesyon kag iban pang aktibidad sang simbahan. Yes, sir. Generally, fair weather man kita, sir, for the rest of the week, sir. Ayun, for your time information kan hatag sa Radyo Pilipinas, Ma'am Leonor Silvestre, madamo gid nga salamat. Welcome, sir, kag maayong aga sa inyo sa liwat. Dali abit mo abyan si Ma'am Leonor Silvestre sang Pag-asa Iloilo. Alas 9:17 sa aga. Mabiyan sa ato naman nga pagpakalagat. Mangin ko po na nato ng aton nga mga bisita sa mga aga. Live sa aton sini nga Zoom ang mga membro sa St. Alexandria Parish sa Banwa sa Leon or the St. Catherine of Alexandria Parish Youth Ministry mga abyan nga kabahin man sa mga crew kag production sang ang dalan sang cruise
Kapodaton si Sir Francis Cabinos ang Creative Director and Playwright kag si Sir Ivan Canonicato ang ila sining Managing Director. Sir Francis and Sir Ivan, good morning and welcome sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue kag Iban pa. Alright. Morning. Good morning, good morning. Sir JP Hervas, good morning, sir. Ayun. Sir, for those nga first time mabatian ang inyo sining aktibidad ang Dalan sang Cruz, ano bala ang ginatawag naton nga ang Dalan sang Cruz? So, ang Dalan sang Cruz is the flagship program or production sang pamatanon diri sa parokya sang Santa Catalina de Alejandria sa or ang St. Catherine of Alexandria Parish Youth Ministry. And every Quaresma, no, nga gatipon kami or gather kami sa mga 150 to 200 young people to mount a production or performance sang live via crucis presentations of the cross, the passion, death, the resurrection of Jesus Christ sa Biyernes Santo, sa maabot nga Biyernes Santo. So, laging tradisyon na and devotion sa mga pamatanon diri sa parokya sa Leon. Sir, saan ugid nagsugod ang ining tuigan nga aktibidad nga ginadugukan sang madamo nga bisita kag residente sang inyong nga banwa? So nagsugod ini sang 2012 with the initiation man sang amon san-o nga spiritual director and parish priest, which is Reverend Father Randy Durumay, na kung sa diin very active kid siya and passionate when it comes to theater or performance, and may san-op sa previous nga parish assignments, may naubra naman siya nga like this. Pero sa amon, ginsigi-sigi namon, gina-evolve namon ang Dalan sang Cruz, not just in theater but in the media department, sa mga props and set, sa pag-manage, kag iban pa. And sa masobra, sir, isa na kadekada nga pag-stage sa ang Dalan sang Cruz, ano bala, sir, ang difference o kung kinalain sang karon iya nga tuig nga ang Dalan sang Cruz compared sa mga previous nga edisyon sang inyo sini nga presentasyon? Alright, so sir, again, good morning. Good morning man sa tanan nga nagapamati, kag nagatanaw sang Radyo Pilipinas. Siguro, sir, this year, ang Dalan sang Cruz, kagang pulong nahimong nga tawo, is this year, this is not merely a retelling of the Christ Passion, which is nga ang usual namon na ginaobra. For 14 years, ang Dalan sang Cruz nagapakita kita sang traditional, no, na Via Crucis. But this year, ang amon nga pagpamalandong, ang amon nga pagpakita sang Passion of Christ naging deep, naging madalom. So this year, we want to present a bold confrontation of the passion of today. Kag gusto namon ipakita sa amon komunidad, kag isabton ang isa ka pamangkot, what if Christ is suffering with us today? Sa susyudad naton this time that we are suffering from poverty, depression, corruption, kag nagakalain-lain pa nga mga realidad sa aton sosyudad. Maybe Jesus is telling us this time, no, nga siguro nabalaan na sang tao ang suffering ko, ang akong istorya. But why not this time? It is the suffering of the people that we want to highlight in our performance. Because we cannot say, hindi natin mahambal nga okay, pagbago ini siya. We change the tradition. But maybe this time, gusto namon nga ipakita ang realidad sa susyudad, mangin tingog, kag mangin mata, that we want to present that Jesus is suffering in the eyes of the farmers, in the eyes of the oppressed people, in the eyes of the persons with disabilities, kag ang mga tao who are suffering outside ang aton nga mga domestic helpers, no, nga naga suffer. Kay ang suffering ni sa mga katawhan subong is also the suffering of Jesus. So amo na siya, sir, ang
isa ang major namon nga highlight this year, which nga gusto namon mangin timely kag relevant siya sa nagakatabo sa subong nga tion. Wow. So from the conventional kumbaga nga Passion of Christ, no, ang mga sentro sa karon nga presentasyon mga modern nga panghangkat kaga subong man mga eksperyensya nga ginatubang sa ngaton sini nga mga kulturan. Sir, maybe know can you give us a sneak peek, no, ano ang lauman nga mga bahin sa inyo sining performance, ano nga mga scenes, no, ang inyo sining igapagwa sa sining presentasyon? Okay. Alright, sige. So, as the creative director and the playwright of this play script, actually, nag-umpisa lang ini siya sa randomly lang, no? Nga nagtipon kami para mag-dinner. And yeah, samtang nag-yapon kami, like, nag-pop up lang sa amon na idea nga grabe na kinagakatabo sa syudad subong, nagtaas ng gasolina, something like that. Kagtanan kami nagasuffer. And then I have this research last when I was in college, like kambal ko that is kagang pulong nahimong nga tao, it's a creative adaptation of the Passion of Christ. So kambal namon, why not this year ang suffering naman sang tao ang aton nga i-present, so something like that. So because of that, no, na gusto naman naman i-share Sir JP nga nag-undertook kami sang research, deliberation, kag pag-critic, kag mga suggestions coming from, of course, sa mga kaparian namon diri, no, sa amon nga mga, of course, no, mga public authorities. Nga ipa-check namon kay ti iba bala kag hindi siya appropriate sa amon sa simbahan, something like that. And yeah, because of that, nag-move forward kami sa process ng sulat sa mga Stations of the Cross. So basically, ang makita subong sang tao, hindi siya traditional as what I have said. Every station may isa kami ka issue focus nga gusto namon i-highlight. Like for example, Sir JP sa Station 1, no, makita naton that Jesus is not sitting sa traditional nga Via Crucis. Jesus is not sitting sa Last Supper sa iya 12 apostles. This time makita naton that Jesus is in the eyes of the farmers, our unsung heroes nga nagapreparar sang bugas para sa ila pamilya, but this time they are suffering because of the fact nga kulang sila sa atensyon, kulang sa ila sa paghatag sang pribilehiyo sa ila nga sila ang gapakaon sa aton sa syudad. So dila naton makita si Jesus sa mata sa mga farmers naton. And like sa Station 2, just like Jesus sa Station 2 namon, nagpray siya sa Gethsemane, wherein nga dito natin nakita si Jesus sa traditional nga Via Crucis nga nagpakatawo siya. Parehas man siya sa mga tao nga uneasy, no? Nagka-problema sa iya nga pag-isip nga hindi niya mabaton that moment patyon na siya. Itugyan na siya sa kamot sa mga makasasala. This time, siguro we see Jesus sa mata sa mga workers natin sa abroad, which is nga ginapakigbatuan ang mental health problems for the sake of their family, sa future sa ilang family. Makita natin sa mata sa mga people deprived of liberty nga yes, even though they are hindi mo na siya makita sa ilang lawas, but sa ilang mind, the suffering, the mental health problems that we are facing, of course, no, to the different people, no, representing the society, our working students nga naga-suffering sa ila pag-eskwela, sa aton nga mga home for the aged nga mga tao, nga community nga hindi natin makita. Siguro sila ang mga ginatawag natin nga marginalized, and then kumbaga amo na siyang gusto naman ma-highlight subong Sir JP nga like si Jesus makita sa mata sa mga katawhan subong, which is nga mahambal kita nga ay sabihin si Jesus sa suffering sang komunidad natin subong, where in fact we see Jesus in the eyes of them.
No? Ayun. So, sir, is it safe to assume nga mas emotional ang lauman naton nga presentasyon kay ti relatable katama ang mga senaryo kumbaga no. Even an ordinary farmer nga makatan-aw sini makasiling siguro no, nga istorya ko gid ini. Yeah, couldn't agree to that, no, Sir JP. Actually, bisan kami gani nga like siguro sa pirmi nga nagatubang sa mga cast namon, may mga times so kaisa nga you know the motivation kay ang gusto ko gid nga daan nga ipalabot sa akon nga mga actors sa amon mga actors this years that style of characterization, deep internalization sang character, sir, nga like hambal ko, we are not just acting to perform. Gina-act natin siya as a form of statement. Kag pag mangin mulat ang mangin instrumento kag mangin tingog sa aton community. So basically may mga times kung kaisa nga naging emotional man kami, no, not to brag nga like may mga times kung kaisa nga like mabatyaga namon nga we made it, something like that. So kumbaga siguro kung kita no kag time tungod nga timely siya tanan kita nagasuffer nagabatya gani kita sang kasakit makita natin ang experiences ni Jesus, how much more ang kasakit nga aton mabatyagan kung aton na nga suffering ang aton makita sa presentation nga ni makita naton mga mangunguma, makita naton ang aton nga mga fellow Filipinos, no? Working student nga nagasuffer tricycle driver. Kung gabigid ang epekto sa gasolina sa ila, Yeah. niya makarelate gid Exactly. sa ano niya. Kag ang mga kabataan nga produkto sang child labor. Yes. Yeah. Our women nga nagasuffer sa mga injustices kag mga discrimination. Ayun. Sir, considering you go away sa traditional nga Villa Crucis nato no. May mga biblical icons pa bala or mga characters sa traditional nga Villa Crucis nga magpabilin sa siniiya nga presentasyon nyo karong nga tuig. Okay. Sige. So, sir, to be honest, Gabi, nga pag maidid nga research, kag pagdayda, discernment ang natabo during the preparation of the script and the story itself. Amo na siyang magatahi sa amon nga istorya. Nga like, for example, ang prop nga gingamit namon last year during the last supper nga lamisa, amo man ang lamisa nga makita subong, which is nga maka-remind sa mga tao, sa mga tumalanaw that, ay okay, may still image siya sa gihapon sa traditional nga Via Crucis. And isa pa gid sa highlight namon this year sa amon performance that in our stations 10 to 14 our usual nga ginaubra kami dira naga crucifixion kag nagataltal, so makita naton dira that Jesus is present diyan. May ara kami sa gihapon nga character of Jesus, pero wala na siya nalansang kaimaw sang siyang siya kaupod sa mga puliswan. Nagapasad man sang krus. Yeah, nagapasaan sang krus subong. So amoy na siya. Ginirror namon siya, Sir JP, that Jesus is there sa cross, but of course may mga tao nga nalansang upod sa iya. Which ang symbol is ang suffering nila subong. Maywang at susus, huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Uy, ako ba yun? Kung tunay kang lalaki, ito ang alak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumutik? Ha? Ako ba yun? Hubad at duguan ang babae nakita sa madilim na iskinita. Hindi ako biktima, manika, produkto. Babae ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila.
Sa amon tagpalamati, temporaryo nga madula sa kahanginan ang pagpangalagad sang Radyo Pilipinas Iloilo, DYLL 585 kHz. Sa lilisuan sang inyong mga radyo sa AM band. Umpisa Abril 2, Huwebes Santo, tubtob Abril 4, Sabado de Gloria, agud magpamalandong subong nga Semana Santa. Magabalik sa kahanginan ang DYLL Radio Pilipinas Iloilo. Kaag magapatuman sang regular nga programa sa Abril 5, Domingo, sa pagkabanhaw. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:35 na sa aga sa liwat. Nagapamati mo sa pagpakalagad sa programa Balita, Issue, kag iban pa. Anda kaangay kaina, mahingga po liwat natin sa aton sining pagpangalagad sa bunga aga. Si Sir Francis Cabinos, ang Creative Director and Playwright, kag si Sir Ivan Canonicato, Managing Director sang ang Dalan sang Cruz. Sir Francis and Sir Ivan, welcome back sa atin sining pagpangalagad. Our apologies kids sa sining technical difficulty that we are facing right now. Sir, kaina na share ninyo no nga magsugod lang ini sa simpleng panyapon, nagsulod sa inyo sining diskusyon nga what if no ibagay sa atong karon nga mga panghangkat ka mga problema ang inyo sining presentasyon karon nga tuig. Can you explain further, sir, ano nga mga pagpanghanda ang inyo sining ginapatuman to make sure no nga mangin mabinungahon sa gihapon ang inyong presentasyon? Aside to man no sa spiritual discernment and thorough research namon sang script kag sa kung ano gid ang concept sang matabo ano ang pagplastar sa kada station, ang bakit siguro nga ang dako gid nga preparasyon sa amon is nangita gid kami sa iban pa gid nga opinions aside sa amon, because it's important to nga mabalaan man sang iban, especially sa mga may expertise gid like sa amon upod nga si Brother Kenneth Gadian nga isa ka seminaryan, and dako gid siya kabulig sa amon sa sa spirituality kag sa kung diin bala kag gina-discern man namon or gina-compare namon, diin kami ma-draw kang line in terms of sa spirituality and sa activism nga part, because we are doing the reflection but we are doing like kind of pagbinag-binag or pagpamulat ng mga tao in terms of discussing these kinds of social issues, aligning with the story or the contextualizing the realities of the Philippines today or the Filipinos today and the story of the suffering of Jesus Christ. Yeah, so Sir JP, kag sa aton nga mga tagpalamati, we want to highlight that this year we are not politicizing spirituality, but we are spiritualizing politics, no? Nga amo na siya ang tuyo namon nga goal this year. So aside nga sa mga discernment na patuma namon kag ang mga spiritual formations no nga hindi namon wala namon ginadula sa amon nga preparasyon kay tungod nga amon na siya naga-guide sa amon sa Dalan sang Cruz. Of course may mga preparations man kami in terms sa mga practices and logistical works. So subong kahit since nga nagahilapit na medyo mabakbak kami no sa pagpreparar. So actually to be honest, in fact no nakaprepara na kami mga 2 to 3 months na siguro man yung mga preparasyon up until this time. Madugang man ko lang sa pagdako nga another factor ka preparasyon is ang mind conditioning kumbaga, kag ang expectation setting kang mga tumuluo pag mga parokyano nga previously nga nagalantaw na sang Dalan sang Cruz, pero ang ilang nalantaw is ang traditional. So through our social media and words of mouth kag sa amon man sa as ka staff and crew nga kondisyon ng ilamay nga basi ma-expect pala sila sang traditional gid kag ma-overwhelm sila or ma-shock sila kay nga amo na ni
nga amo na ni ang ginapakita sa amon. Sa part sa amon is do pamalandong na lang siya nga kwan sa amon nga performances sa sequencing sa amon Via Crucis sa pamalandong na siya nga part ang amon nga inong perform. Ayun, so kabay nga mas madamo gid nga mga pumuluyo kag not only sa mga Tagaliyon no, kundi sa bug-os nga mga Pilipino nga makatan-aw sang siniiyang aktibidad kag magbukas sa ila sining paminsaron no nga ang mga problema sang sosyedad no saranggid nga masolusyonan kung husto man ang pagpamalakad sang aton sining banwa. Sir Ivan and Sir Francis, na-mention nyo kayo na ang staff, crew, kag ang mga cast sang CDE ang produksyon. Maybe no sir, majority ba lang sang mga nag-upod sini, mga pamatanon or mga estudyante pa lang? Yes, we are very proud good sir nga kami ang production nga ini youth-led, youth-organized, and youth-focused wherein feel ko 99% of the production are around 14 to 30 years old, which is sa patasang Catholic Church young people. And so we are very proud nga may mga hidden talents. Really ang mga Leonians in terms of different aspects of theater production like acting, live streaming, ang props and set, kag ano pa nga makabulig sa pagpanami kag pagwapa sang among production. Sir, considering ati sa Subong, Leading more than 200 youth volunteers. Wow. No? So subong na tuig, 180 kita? Yes, 180. Yeah, 180 kami. Kag may mga ano pa kami, may mga upod pa kami nga mga members ng Dalan Sang Cruz nga naga-work abroad, naga-sakay, mga young professionals nga nagalusot ng every performance, mga performance na. So every year proudly kami Sir JP nga nagatipon kami almost 200 plus youth volunteers sa Bilog nga Banwa sang Leon nga nagapulaw, nagahatag sang ila time, sang ilang effort to volunteer for this production every year. Kay kami siguro nangin panata na namon siya, sir. Kumbaga hindi namon makita ang amon kaugalingan every year nga wala kami sa Dalan Sang Cruz. Kay amo ini siya amon balik sa simbahan kag serbisyo sa simbahan. And that makes you worthy gid no sa pagkilala sa 10 Accomplished Youth Organization of the Philippines sa nagligad nga mga tinuig. Sir, considering nga mga estudyante pamatanon ang kadam-an no sang inyo sini nga mga membro karon, ano ka challenging ini knowing nga bag-o lang nagtakop ang school year 2025-2026? Sir, to be honest, gabi ang undag sa dalan. So, mo na siya, yung term. No, sa Dalan Sang Cruz, kadamo kami sa mga undag sa dalan, yung mga naagyan, especially on how we manage our time, no? Kay sinahambal mga ni Sir JP, mostly sa amon, mostly nga mga cast namon, sang crew namon, high school and college students. So, actually, ginahimo na namon nga balay ang amon quarters area, ang office namon diri, wherein nga diri sila nagatulog, dili sila ga in-house, pagkaaga mabugtaw na sila kag magadto sa ilang nga respective nga mga eskwelahan, kag mabalik naman di para sa practice pagkagabi. But of course we want to highlight sa isa kag isa sa amon nga ginapa-instill ginamon sa isa kag isa that we believe not sa time management kundi sa self-management. Nga guided kami sa tanan namon nga ginaubra. It's a matter of, knowing our priorities this time kag balaan man namon nga despite all the challenges nga tubang namon, of course, we are doing this for His greater glory. Kag guided man kami. So, na-share man namon gani nga kang kahapon madamo kami sa mga nag-graduate ng mga members ng production namon. So, halin pa na sila sa hasta mag-aga. Oo. Halin pa na sila sa hasta mag-aga nga practice, and then 3 hours of sleep, and then go sa graduation. But despite all of that, happy kami kay amo pagid na siya ang gusto namon man nga ipabugal Sir JP nga ka-healthy kag kanami sa amon environment kay tungod nga tanan kami nagaintindihanay because
youth-led organization namon nga production. Grabe no, grabe nga sakripisyo, grabe nga serbisyo, all for God's glory. Sir, sa mga interesado nga magtanaw sang inyo sining produksyon, paano bala makasaksi sang ang dalan sang cruise subong nga tuig? So sa mga gusto nga magkadto personal mata sa mata sa aton nga mga cast para nga ma-reflect gid mayad ang mga social issues and pag makapamalandong kamo diri lang sa Leon, Iloilo. Magalibot ang amon nga Via Crucis. Mag-umpisa ini sa alas 4 sang aga. Mag-umpisa sa amon tubang simbahan kung malibot ini sa palibot sang Banwa. And may kuan man kami, may ara man kami live streaming sa amon nga ang dalan sang cruise ADSK official Facebook page. Kag sa amon parokya nga page man, sa amon nga ministry nga page. Kag may mga media partners man kami nga nagapasalamat man kami nga nagabulig man sa pag-spread out sa word nga mga parish pages, mga archdiocesan pages, kag iban pa gyud nga mga other nga media partners namon nga gin-invite namon. And yeah. Sir, alas 4 sang aga, magasugod na ang inyo sining presentasyon. Until what time ni sir most likely alauman nga magapadayon? Most likely, every year nagkatapos kami dira sa alas 9. 9 to 9:30. Pero, amo na siya ang duration, gitsang performances per station. Abi, like 10 minutes, 7 to 10 minutes, and then lakat naman na siya for the next station. So, most likely, nagkatapos kami mga 9 a.m. po. Ayun, so sa mga kauturan naton nga posible mabudlayan no sa pagpadulong sa Leon considering nga mataas karon ang presyo sa gasolina, mahimo sa gihapon makasaksi sang ilang nga presentasyon o kung sang inyong nga presentasyon pinaagi sa social media. Sir, sa mga kauturan naman naton nga luyag magpalabot sang suporta sa inyo sining grupo for sure despite nga provided barang inyo sining nga mga kinahanglanon pero laing gid ya kung may magpalabot pagid sang dugang nga mga suporta sa inyo. Paano bala makapalabot sang bulig sa inyo sining nga grupo? Amo gid ni Sir JP ang amo niya i-highlight gid nga nagapasalamat gid kami sa tanan nga taok ang bulig pinansyal, in-kind donations, spiritual support, moral support, ano pa da nga suporta nga mataon nila sa amon, sa kabataan. So sa gusto pagid nga magbulig sa amon, magkadto lang sa amon official Facebook page kay may ara man na mga contact details regarding sa financial in cash donations, no, mga QR codes may ara man kami da. And kung gusto nga magpalapit diri sa SCAPIM office or makadula ka sa amon parish office. And to add to that, Sir JP, ginapasalamatan man namon nga I just want to share this one nga every year nag-start kami sa zero. Zero fund, zero budget. Pero as we go along sa production namon, gapasalamat din kami sa bulig sa tao sa komunidad namon because of their trust sa tanan nga mga pamatan-on na diri sa komunidad nga nagapartisipar sa Dalan San Cruz production. Wala kami nagakawadaan. God provides and God sustains sa amon nga production. From zero, nagaka-fund kami para sa amon nga pagkaon that we want to, of course, no, pakanon ang 180 volunteers every night, every day para sa production. Ngayon siya, kag of course, sa mga props namon, set namon, costume, tanan-tanan, no, wala man kami ginpabayaan. So this time, no, we are very grateful kag nagapasalamat man kami sa tanan nga mga tawo sa komunidad nga sa pila-pila katuig nga suporta nila sa amon. So any in-kind donation, Sir JP, ginapasalamatan ginamon ini siya nga kung kaysa we're very happy lang gid nga makita nga makibot lang kami nga may nagadulong sa kasakong nga bugas sa amon nga office, no, any in-kind nga mga donations, mga laswa pakaon namon sa amon mga kabataan. So this time, no, of course, no, very open gyapon namon tagipusoon gagamon opisina sa pagbaton man sa mga cash or in-kind donation halin sa aton
community. Kay ang performance namon ginatinguha gid namon kay amo na siya ang amon balik sa komunidad. Kay amo na siya amon mission nga dapat namon obrahon sa kada tuig. Kanang pamatian sang bayanihan sang mga Tagaliyon kag sa mga supporters sang inyo sining simbahan kay ti apisar sang kabudlayan, apisar sa pila ka undag no sa gihapon na sustener ang inyo sini sir nga production kag it was made possible pinagi sa mga tawo nga yara gid sa likod sang inyo sini nga kadalagan. Sir, just to give us an idea, pila ka mga tawo ang masami nagapadulong sa Leon just to witness sang inyo sini nga production? Siguro mga estimate naman, sir, mga 300 to 500 nga mga tinaho every year, no? Nga makita mo na kung katipon na sala sa amon sa stations 10 to 14 sa Central na damo-damo na nagasunod kay as part man ang Via Crucis man abi penitential pan man siya mom devotion. So as Catholics importante man sa ila. So pero aside pagida sa mga nagalantaw sa live. Most nagakalapot kita sa reach 1,000 viewers. 1,500 viewers sa Facebook namin. Across other social media Facebook pages. Ayun. Sir, and lastly, no, kay we only have limited time lang sa aton sini nga pagpangalagad ang inyo sini nga imbitasyon sa tanan nga mga pumuluyo kag subong man luyag nga magbisita sa Leon para magsaksi sang inyo sini nga ang dalan sang krus subong 2026. So, on behalf of the ADSK Productions, amon gid kamo ginaimbitar sa pagsaksi sang aton istorya. Istorya sang aton sakripisyo, istorya sang aton pasyon sa subong nga tinion. So on behalf of ADSK Production, ginaimbitar namon kamo ipakita naton we want to see you the cross not as a symbol of the past but the cross of the suffering of the passion of today. So ginaimbitar namon kita namon kamutanan mata sa mata ipakita naton kag ipabutsag naton ang aton nga suffering kag ang aton nga presentar sang cross sang subong nga tinion. So to the people of the community, we are inviting you to witness our passion, our story. So kabay pa nga this Friday, at 4 a.m. sorry. At 4 a.m. no diri lang mismo sa Leon, Iloilo. So we do hope no nga madamo sa mga tawo nga mangin saksi kag madamo sa mga tawo nga mga mangin mulat na hindi na muling pipikit pa because of this production. Ayun, madaming kasalamat Sir Francis Cabinos and Sir Ivan Canonicato sa inyo sini nga oras kag impormasyon. Sir, I know nga tuyo pa kamo kag kapoy na no, but still ginhatagan gyud kami sang oras para nga mapaambit man sa amon ang inyong nga mga pagpanghanda kag subong man o pagpangagda sa aton sini nga mga pumuloy nga magsaksi sa ang dalan sang krus subong nga tuig. Sir Ivan, Sir Francis, for your time information hatag sa Radyo Pilipinas, for your works and words para sa Dios at para sa bayan. Madamo gid nga salamat kag padayon. Thank you, Sir JB, for this opportunity as well. And thank you, Radio Pilipinas. Thank you, Radio Pilipinas. Dahil yapit mo abiyan si Sir Ivan Canonicato kag si Sir Francis Cabinos ang aton sining mga abyan coming from the St. Catherine Alexandria Parish Youth Ministry sa Banwa sang Leon sa pag-imbitar sa aton no nga magsaksi sang ila sa di nga tuigan nga ang dalan sang krus subong nga tuig kag highlighting mga abyan no sa panibag-ong twist nga ila sining gin-introduce no ang pagsaysay sang hindi lang sang kabudlayan sang aton sining nga mga isa ka sektor kundi sang bugos nga komunidad now relating this to the passion of Christ ang mga kabudlayan nga ginatubang man sang aton Ginoong Jesus. Oras sa Radyo Pilipinas 9:54 in the morning. Wala kita sang oras nga nabilin sa aton sining nga pagpangalagad again tomorrow Abril 2, tubtob Abril 4 mga biyan, temporaryo kita nga magpahuway sa pagbangalagad sa kahanginan. Pero don't worry, magpadayon kita sa pagdulong sa inyo sa pila ka mga updates sa social media. Bantayan ang mga
balita sa Radyo Pilipinas News Team. O sa amon sining official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Sa kalalagi lamang sa akong mga katuwang technical, Mr. Vermora Ventura sa studio kag Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyo nangin alaga JP Hervas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Have a happy weekend kag madamo gid nga salamat. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.